Magandang gabi, good evening sa ating mga tagapakinig at tagamasid. It's Saturday again, Senior City Kwentuhan from 7 to 8 o'clock in the evening. Brought to you by Inet Philippines, Senior sa panahon ng COVID, Lapisiso Channel, and the Philippine Rural Reconstruction Movement. And since 2020, Yes. we have been here as your co-hosts. Paminsan-minsan sinasalitan ni Kai at ni Berna, pero balik kami ngayon ni Girlie. Ako po si Eda La Torre, At and ito beside naman me. si Tita Girlie. So, alam po naman ninyo yung sumusunod, live o later sa YouTube, na ito'y pang-apat in a series. Ang tawag namin ho ay apat na pong kwento o 40 kwento. Dahil maraming nagtatanong sa amin, magkwento naman kayo ng buhay niyo at anong natutunan ninyo. But part of it is because 40 years po, anniversary this year, 2026, ng 1986 EDSA, which restored formal democracy in the Philippines, high hopes, also frustrations and disappointments, pero tuloy-tuloy pa rin. And nagkataon po, in 1986, nag-decide, sino ba nag-decide? Sa Pareho bahay. tayo. Sa Na bahay. kami po ni Girlie while I was still waiting to be laicized, kaya hindi kami pwedeng mag-asawa sa simbahan, ay kami ikinasal muna po ng huwes. So we were legally married in 1986. So 40 years anniversary na namin. And we have been sharing with you iba't ibang kwento, how the issues we have been involved in, and the ideas we have shared. But tonight, It's we decided that we will talk about our sharing of our art. Kasi ang subtitle namin ngayon ay Painting Together. Ayan. relax naman. So ito po ang ating title slide. Yung tatlong nandyan ay mamaya papaliwanag ko, ipapakita rin natin na mayari po yan. Painting together, and then later, take off lang yan. Pag-usapan naman, and how do you try to continue your commitment together, what lessons learned, and all that po. So, kung okay na po sa inyo na maging kasama sa aming pagbabalik tanaw, sa aming paglalakbay sa buhay, but particularly sa pagpipinta together and separately, Okay. magsimula po tayo. It's another form of storytelling Mm. about love and marriage. And Yeah. art. And art. O, sige. The art of love. Okay. Okay. So, Very magsimula po right. tayo. Ang nag-trigger po nito, ito. Oh, Bakit wala ka na ba't namang... nawala yung kasunod? Ito po, alam ko na kung saan kiklik. Ayan. Anyway, alam naman po ninyo, dahil sa seniors kami, hindi kami digitally savvy. Kaya pag minsan-minsan, meron kaming mga delay sa sharing. Pero, Ayan. yan po. Last episode ho, yun ang isang slide natin. Yes. That yung 86, yung sinabi nga namin, dahil midnight na galing pa akong Japan, matagal na gising yung huwes. So, kaya pati kami ni Girlie nakatulog. And nilagay po natin nga yung aming walking hand in hand on the beach of Baclayon, Bohol. Padrama. Padrama, and this statement na walking towards an uncertain future. Talaga namang uncertain ang future, lalo na ngayon. Is less daunting. Hindi ano ba yon sa Tagalog? Daunting. So, nakaka-nervyos. Sige. Yun na yun. Nakakagulimahan. Parang nakalimutan ka na. Gulintang. No, Anyway, Anyway, basta. it's less daunting no matter if the future is uncertain if
you are certain that about the one you are walking with. Okay. Pero ang tanong namin minsan, ito ang Oh. trigger. Oh. Girlie, Oh. paano kung bigla tayong manalo Sa loto. sa sweepstakes o sa loto, ano man, o may biglang Mm. mag-donate sa atin? Kay ikaw, kay ako, Oh. magsimula mo tayo, bagat ngayon mababa ang piso. Ano na yan? Kasi Pero noon. 1 milyong piso. Okay. Ang tanong, which becomes a trigger sa aming relasyon, Oh. paano natin paghahati-hatian? Okay. So, Yan, financial literacy. Okay. kasi Oh. yung pera ang pag-uusapan, pero marireflect ho niyan yung relasyon naming isa. Kung may biglang biyaya, kung may malaking bagay na papasok sa ating buhay, paano ang hatian? Okay. So, maraming pwedeng sagot dyan. Ito ang mga susunod na posibleng sagot. Ayan. Mm. Ang isa, ideally, 100%, no? Ibig Pero sabihin, mahirap yun. sabay tayo, lahat magkakasama. Forever, talagang combined. Bihira Mahirap naman yun. yun. Oo. Yung isa naman, extreme. Mm. Hati-hati. Paano 50% iyo, 50% akin. No? para fair daw? Fair, separately, pero walang shared. Oo. Yung isa, everything shared. Okay. So, naghanap kami ng Formula. formula. Hindi ho ito fixed formula. Pero sabi nga namin, suppose ganito, nung una sinabi natin, 400,000, 40% Okay. shared. Okay. Pareho tayo magde-decide dyan. Pero Tapos yung may 30% na 300,000, ikaw ang magde-decide. Paalam mo naman sa akin, pero desisyon mo yon. Hindi na hindi kahit na tatanungin. kahit ibang isip ko, walang objection ako. At Okay. ako rin naman, may 30% rin, 300,000 rin. Bilang sa pera, sabi niya, may gusto akong bigyan aking kamag-anak o kaibigan na hindi naman natin parehong kilala o malapit. So, nitong huli sabi ko, girlie, okay pa Teka. rin ba yung 40-30-30? Pwede bang lumaki na yung ating pagkakaisa, pinagkasundoan? Gawin kaya natin 60% ang joint, shared. And Tapos tig 20-20% yung meron ka paling sariling biyahe, kilos, desisyon. Hindi ho ito fixed formula, pero sa ilang taon, inayos namin na yun muna, 30-30 kami. Tapos 30 40 each, 40 together. shared. Siyempre, tuwan-tuwa yung aming anak kasi may share siya dun sa 30, tig 30 namin, may share din siya dun sa 40. So, paano namin yan, sinakatuparan o pinractice? So, ang nangyayari po sa bahay, kapag may mga kailangan, ibinabudget na namin. Ano ang mapupunta sa house rental, ano ang mapupunta sa food, ano ang mapupunta sa communications, kasi lahat po kami nagbabayad ng internet, tapos yung utilities din. Electricity, Utilities. water. So, naisip namin, saan kukunin yon? Dun sa 40. Joint yun, joint. Joint yun. Every first month of the year, may budget na po kami. At yun, as the bookkeeper, dinidiscuss namin, ganito ang lalabas na mga kailangan natin. For example, nung panahon na pareho pa kaming merong income, kaya namin na talagang kunin lang yan dun sa 40%. Kasi, yun nga, iniisa-isa namin. Pero, yung tig 30 namin, meron na kaming diskarte dyan. Pag minsan, sasabihin ni Ed, gusto kong bumili ng maraming libro. O sige, kung yun yung mga gusto niya, at saka yung paborito niyang mga notebook, at saka mga pens, ganyan. Ako naman, mahilig din naman akong bumili ng mga gifts kasi yun nga, pag may mga birthday yung mga kapatid ko, o mga pamangking ko, o mga kaibigan ko, mahilig naman akong mamili ng mga
art materials at gagawa ako ng mga gift, parang gano'n. Sara mo na nga yung pinto. Sorry po at yung aming mga Ako'y sasarin muna. kids, nag-iingay po kasi meron po kaming mga aso. Anyway, for a certain period, habang pareho kaming may income, the 30-30 and 40 is working. Pero nung pumapasok na po yung katulad po nung COVID, no? Nung 2 years na quarantine kaming lahat, hindi lagi kaming pwedeng maghanap buhay. So napaisip din kami, should we shift, no? Na wag muna nating gamitin yung 30-30, magkaroon tayo ng potluck kasi lumalaki yung gastos sa mga medicines. Tapos kung may mga kaibigan na kailangan ng tulong, kailangan namin mag-secure ng tinatawag nga namin na empathy fund. Not just for the family, but for people who need help. At doon, yung buong pamilya pati kasama si Ayen, nagpupul naman kami ng mga resources namin. Kasi yun nga, talagang those 2 years of COVID were very difficult, not just for us, but for many. Ayan. At saka, yun nga, ang nangyayari nga nun, ang hirap na umasa sa pension namin kasi napakaliit lang po nung aming SSS. SSS. Tama-tama lang ho pambili ng ilang necessities, pero it did not really cover the essentials. Ayan. So, yun ho, ang sabi nga natin, hindi ito fixed formula, pero mukhang sabi nga namin, masyado namang idealistic at unrealistic na everything shared, pareho lahat, may iisang pool. Hindi rin naman maganda na, ay, basta hatian, walang overlap. Yung overlap pwedeng 40% originally, pero malapit lang doon sa tig 30% na kanya-kanya. Kaming isang tip na kahit meron kaming tig 30, meron pa rin kaming na earmark na savings. Kasi at the end of the year, nag-report din po ako kay Ed na how much is our realized income and how much were spent. Parang meron ho kaming state of our finances. At pag minsan natutuwa din po kami na naging para din tayong very matipid. Kasi meron kami pang mga nasisave ah, sa previous mga budgets. Tapos tinitingnan nga namin ano yung cost ng inflation ngayon. So, hindi lang Anyway, po sa hindi pera lang sa pera. kami. Ayan, nagsimula sa pera, patungo sa pagpipinta. Yun ang main topic ngayon. Okay. Pero the same principle ho, Okay. mag-a-apply bilang sa paniniwala. Mhm. Hindi naman 100% parehong-pareho lahat ang Yes, paniniwala. yes. Merong shared. Ng may Mhm. example tayo. Yung shared, malinaw tayong Oo. committed to serve the people, Oo. worthwhile namang lifelong learning, Ano pa? naniniwala tayo sa being pagkamakabayan, Mhm. pero may paniniwala, Mm. ikaw, anong paniniwalang iyo, okay sa akin, pero hindi actually shared natin, diretso. Ano bang iyo? Ako kasi pag may nararamdaman ako na importante na gawin natin ito, halimbawa yung pag-aalaga sa aming regular check-up, Tama, tama. lagi kaming higitan dyan. Kasi pag minsan, pag wala namang nagkakasakit sa amin, ano Baliwala. ba? Magpapa-laboratory pa ba tayo? Magpapa-X-ray ba tayo? Magpapa-ECG? Mga ganyan. Ako, medyo sa akin mahalaga na yon kasi tumatanda na kami ni Ede. Taka ikalawa, yun ang higitan namin na kailangan ba ay full executive check-up, lalo na pag may mga naririnig kami na magkakasakit na ganitong kaibigan o ganitong kamag-anak, at lalo na kapag dumadami na yung pinupuntahan namin na namamatay, yung mga burol. So,
hindi naman naghihiwalay kami dun sa pagtulong, pero 'pag minsan, yun nga, gaano karami ba ang pagpapahalaga sa regular check-ups, yun. Higitan lagi 'yan na, kailangan ba natin ng hearing test? 'Yan, medyo higitan lahat 'yan. Tapos sabihin ko, "'Di ba hindi mo narinig yung sabi ko sa iyo?" Tapos sasabihin mo, "Hindi, narinig ko 'yun." Oh. So it's more yung self-care. Okay, isa yon. Oh, sa 'yun. Sa akin naman, Oh, alam ko yon. Bigla ko hmm, sabi, talagang mahilig pa rin ho ako to explore mm, new places, visit new hmm, places, meet new people. Kung minsan sabi ni girl, ano ba naman yan? Bago hmm. na namang tao, bago na namang asikaso. Pero hindi pa 'yun ang punto ko, eh, yung merong mga tao na mas kailangan ng panahon mo. Okay. Pero dahil gusto mong mapuntahan yung lugar na 'yun dahil bago, tapos gusto mong makilala yung mga bagong tao, parang kung sa pag-o-organize, may mga panahon kaya i-consolidate na muna ni Ed yung mga dapat na Hindi expansion. oo. Okay. Si Ed yan talaga ang laging ano, Mm. buwelo niya, expansion. More people, more places, more program. So may isa diyan din kami na ano, na discussion na matindi. Kasi you're turning 80 lalo na nung nag-80 siya. So, ako naman turning 70. So sabi ko, iba ang aking paniniwala na ngayon tayo ay talagang senior na. Okay. Doon meron kaming discussion, hindi puwede yung 50-50 na bahala ka sa iyong mga expansion activities at ako bahala din ako sa akin. Hindi na nga po ako dun patungo, eh, ang tingin ko na i-consolidate na. Mas mapalakihin Hmm, palakihin yung ating shared mm, allocation of time, mm, concern, energy, and all that. The same thing sa pagtatanong, may mga hmm, marami pa tayong mga tanong. hmm, May mga tanong ka na hindi hmm, ko tinatanong. May hmm. tanong ako na hindi mo tinatanong. Katulad ng ano, Ah, including isang tinatanong mo, oh, Ed, left pa ba tayo? yes. Ay, pero yun shared yun, hindi kanya-kanya yun. Hindi, pero yung pagtatanong mahalaga sa akin na verbalize ko 'yun. Kasi sa dami ng ngayon na iba't ibang uri ng political alignments, dati kasi very common, sige mag-ano tayo, magsuri tayo ng pansamantalang kalagayan, yung tinatawag namin na conjunctural analysis. Naging practice na namin 'yan ano, panahon pa ng mga 90s 'no, dun sa Institute of Popular Democracy. Pero yun nga, hindi pa laging naiintindihan ng mga tao na ang dami-dami ng ano, naghihiwalayan. Ang dami-dami ng pinapasok na mga liberalismo, mga neoliberal, mga kung ano-ano. Pero yun nga, sa pag-iisip natin, sa pagtatalakay, at saka yun rin pakikitungo sa ibang tao, nasaan ba tayo? Tayo ba ay gano'n pa rin radically ano, involved? Ano ba ang tawag sa atin ngayon? Na pag-uusapan natin sa future episodes. Pero Yes. ngayon pagpipinta muna. Pero yun lamang banggitin na may mga bagay malinaw naman na shared po namin talaga. Yung Mm. commitment to lifelong learning, Mhm. popular education. Pag-usapan ho natin yan sa next episode. Pero pag, for example, pagtatanong, pananaliksik, paglalakbay si Girlie, mas naalalay ako, na-appreciate ko, pero mas diretso talaga tungkol sa healing, mga inner transformation. Ako kuminsan mas marami sa structural, ganon. Kasi may batayan naman po kami sa dinami-dami ng mga organisasyon na naging bahagi kami mula ng kami mga naging aktivista. Ang dami-dami na pong mga programa na hindi na po buhay ngayon. At Mm. nga yung mga dati po namin kasama sa mga iba't ibang asosasyon, sa civic society, hindi na rin namin laging kasama sila. So 'pag minsan tinatanong ko,
kaibigan pa ba rin natin sila? Mhm. Sila ba ay tinuturing din tayo na kaalyado ba tayo o kasama? Ano ba ang tingin nila sa atin? Parang gano'n. Okay, Hmm. tama na muna ho yun. Para ang punto lang, kasi ang tanong natin sa atin lalo ng mga bata, paano ba kayo nagpapatuloy bilang magkabiyak, magkatuwang na Mm. mukha namang okay kayo. Mm. Baka may sikreto ba? Pero ang isang gusto namin bagitin, hindi ho 100% ang unity dyan. Meron ring, at saka mahalaga yun kasi bagamat sabi nga yung notion ng kabiyak, parang biyak, Hindi po. hindi ho, meron ka pa ring wholeness as a person kahit wala ako and Mm. myself. Pero tanggap rin natin na we committed na mas palawakin at palalimin where we unite and we share, no? So, yan po ang pasakali sa Mm. pera, sa pangarap, paniniwala, pagtatanong, paglalakbay, pero pupunta tayo Sa sa pagpipinta. pagpipinta. Bakit So, kwento mahalaga? ngayon, Bakit paano? mahalaga? Oo. Kwento ng aming pagsasama at pagkakanya-kanya sa pagpipinta. So, punta ho tayo sa unang susunod na slide. Ayan. Batang-bata pa po Nakahanap kami. po ako ng ano, picture na kailan ba yan? 1978. 1978. Ako ho ay nakulong Mm. 1974. At sa loob ng preso, ako'y Sa nagpipinta rin. bagong diwa. Sa bandang huli, yung nakikita nyo sa likod doon, may painting doon sa wall. Pininta ko yun dahil aburidong-aburido na ako. Gumawa ako ng mga poster. Go not gently into the light. Rage, rage against the dying of the light. At saka makikita ho niyan yung outline ng profile ng ibon. Ayan, no? Yan ay associated sa akin. Kaya yung side profile ng ibon, ang dahilan ho dyan, yung unang pendant na ginagawa namin ay manipis. Kaya hindi pwedeng Oo. nakabukadkad yung dalawang wings. So side view na lang. Ngayon, ayan, bumisita si Girlie. Uh, Ewan ko, binabasa mo doon, no? Di ko na maalala kung ano yun eh. Tapos ang interesting ho dyan na gusto pakita, kailan ko kaya pininta ito? 1979 ba o 1980? Di ko na maalala. Anyway, kitang ho niyo naman yung mukha ni Girlie doon at yung mukha kinakapture ko. Ano. Palos. Pero nilagyan ho natin diyan ng Most message. probably 79 yan. Mm. Kasi by 79, nagtanong na ako, ano ba ang patutunguhan ng relasyon natin ito? Ganun ba? Aga Oo. mo namang nagtanong agad. Kasi sabi ng mga tao, araw-araw ba, hindi mo naman makikita si Ed kasi nasa kulungan. Ngayon, may pag-asa ba siyang makalaya? At kung hindi agad siya makalaya, ano na ang status ng inyong relasyon? May patutunguhan ba? Parang ganon. Oo. Uy, pero ang point nga ho dyan ay at the same time, may translation ho nga ano ng ano, yung isang birthday mo ginawa ko yan na Mm. yung desiderata, no? Pero sa kahuli, ang message nga, sa kabila ng lahat na pagkukunwari, kasi may mga tao Mm. talaga, hindi yung may spelling Mm. pagkabagot at ano yun, gumuhong pangarap. Totoo rin, no? Bored ka, Mm. tapos naku, may pangarap tayong nasipayo. Ang punto, maganda pa rin ang daigdig. Kaya maging masaya ka, Mhm. sikapin mong lumigaya. Mhm. I think it's still medyo shared palagay natin yun. No? Wala tayong ilusyon. Not everyone tells the truth. You cannot trust everyone forever. Pero you can be disappointed. And we have dreams na mukhang tagilid. Pero ang punto, overall, it's still a blessing to live in our time, in our world. Kung minsan pinag-usapan natin pag nanonood tayo, ay kung tayo nabuhay nung panahon ng Roman Empire, Naku, panahon ng wala. Second World War, Naku. panahon ng kung saan-saan. Panahon ng Katipunan, isa pa yun. Oh. Or anyway, ang punto, Oo. maganda pa rin ang daigdig. Ang Pilipinas sa ngayon, for all the problems, At maganda pa yan rin. din ang tema
ng ating pagpipinta. Oo. Okay? Kaya maging masaya Ah. ka, sikapin mong lumigaya. Lumigaya. Kaya may bias tayo. Ang Sa tawag po na sa activist movement dati, ang main thinking at sensibilidad ay critical thinking. Kaya lalo na sa social realism, kinikritik mo, pinipinta mo ang masama, ang mali, ang dapat batikusin. Pero ang punto, meron rin namang appreciative inquiry. ano Tingnan mo na ang ang maganda. nandyan na maganda. Okay. Hindi perfect, may kulang, pero i-appreciate it. Kung sayang, kasi parang lilipas na hindi mo man lang na Na capture at na-appreciate. So yun ho ang tema ng art noon na panimula sa preso. dun sa baba. Sa baba. Ayan, Ayan. Naku, kinaho ayan. naman yan ako. Pen and ink lang muna ho ako ron. Ito, paborito ko talagang tema yan. Yung ibong malaya, gustong lumipad, labas ng rehas. At yung rehas ay symbolize at may mga tao sa loob. At yung Ang dilim. self-portrait ko na parang yung kamay sa kanan ay nakahawak sa rehas. Oh. Tapos, pero at the same time, yung rehas sa ibabaw, yun ang the bird of freedom. Ang malaya. Ang ibong Ibong malaya. Malaya. Yan ho ay 1985. 75. 85, bago ako Ah, na-release sa okay, 85. Bago Bantay na, hindi ito sa Sa Big. second detention niya. So, kitang ho nyo, makikita yung contrast. Yan ho ang art ko noon. Yes. Ngayon, Oh. punta tayo sa art ni Girlie. Ano kaya yon? Eto. Ayan. Ayan. Alam po Ibaba nyo, mo ito. nung 2020, si Girlie po ay was going to turn 60. 70. 2020, Ah, 1950 ka sorry, pinanganak eh. Sorry. At tapos dahil COVID, ewan ko ba't ka nagsimula na magpinta na rin, Ay, ganun. kasi nga, wala nga tayong laya na umalis ng bahay o maglakbay. And that was 2 years, ha? Ang Mm. hirap na makakuha ng buwelo para maglakbay or lumabas ng bahay. So naisip ko, magpinta na nga lamang. Tapos sabi ko, ay, mag-ano na tayo? Mag-art exhibit Okay. ng iyong mga pininta. Pero kinuha ko ang sample ng 3. Kita-kita nyo, nag-i-evolve yung painting. Yung una talaga, actually, gusto ko yung una mo eh. Bakit hindi mo na ginagawa yan? Yung mga ibon sa dapit hapon. Ang ganda eh. Abstract, Ano kasi yan eh, yung itatapon mo lang yung parang flicking of the fingers ng paint eh. Oo nga eh. Hindi yan wala yung brush. Basta red all over and then flick all the paints. Tapos gumawa ka ba dapat uli ng ganyan? Maganda eh. Nga. Parang ako po, Hindi yan madaling gawin ha. at saka hindi ko yun magagawa kasi yung isa naming kaibigang artist, Rap. ay nako, alam ko pag ang painting ay kay Girlie Oo. at painting ay kay Ed. Yes. Pag si Ed ay masyadong Itong nasa structure, banda makikita rito. nyo. Pero kay Girlie, Allah, ganyan. Sabi ka na, flick. Oh. Yung sa gitna, in between yan ho ay, ito wala akong kinalaman dito sa una. Yung Ibong Malaya ay si Girlie pa rin ho ang gumawa niyan. Pero nagsisimula akong retokehin ng konti. Kasi masyadong umaalagwa kaliwat kanan. Ang aking utak gusto ng konting structure. German German discipline. Palagay ko, sabi ko nga, Oo. siguro dahil training ko po sa seminaryo. And then ang nag-train pa sa akin mga Germans. Lalo na. At saka yung parang gusto kong malinaw yung lines, malinaw yung yung si Girlie. Ako hindi, basta ka lang sumasabog yung Oo. yung paint. So compared sa mga ibon sa dapit hapon na kung saan-saan, yung Ibong Malaya medyo may structure na. May iba ho diyang ako yung nagretoke, pero in the main kay Girlie yan. Yung pangatlo, nagsama na kami.
Pero Ah, yun pa rin, structured pa rin kaya tatlo. Kaya yung De La Torre, mas kita mo. yung baba, mga bulaklak, kanya, girly-girly yan. Pero ako na naglagay ng dalawang muka, two selves, may sa kanan, sa kaliwa, at yung mga Ibon. bundok mo sa taas, kita nyo yung mga lines na gano'n. Saka may paru-paro. Ayan. Nasaan yung paru-paro? May paru-paro. Hindi ko na maalala. Pero yung mga dahon-dahon, edition yan, yung mga bulaklak, inayos pa nga rin ni Ed yan eh. Pero syempre ako dito, makita mo sa gitna, ang bulaklak ko, walang Pero lines. lalo kita dito sa mga ibon, talagang Oo, kung saan sa mga linya. linya-linya. At kita ko niya Oo, pagpirma kami, De La Torre, tapos nasa ilalim mo ay mata. gumawa ng mata na Oo. girly. So it's a joint na talaga. Ito, again, ito, kumbaga dati sa ating ano yung 60, 30, 30, 40, 30. Ito, 30 talaga. Girly yan. Wala. Okay. Ito, patungo na doon sa Shared, may konting share pero mas malaki pa ito kayo. talagang Ito, ginawa mas malaki sa akin, sa iyo. So, yan na yan. ganun ho, yung art namin reflects iba't ibang relasyon ng saan ang shared at saan separate. Naman ho yan, enjoyment, the pleasure of just being us. Mm. Ganon, is evident in the art that we do. Ayan. Saka kita ko nyo, siyempre, yung theme, ibon, shared na natin yon. Ang Yeah. ibon, in art, generally po, the bird is more associated with peace. Pero sa atin, sa Pilipinas, lalo na dun sa, Nakita mo naman yung aking mga ibon. alin, Yung aking garden. mamaya, ano yung, yung 7:31 na. ibon mang may layang lumipad because of the sound associated with freedom Yeah. sa atin. Hindi lang peace, kundi freedom. Anyway, nagmamadali ho si Girlie, ipakita na ang susunod niyang painting. Ayaw niyang mag-dwell longer pa rito. Ayan. Kita mo naman ninyo. Ito naman ho, ito talagang saludo ako. Si Girlie ho ang nag-introduce sa akin. Ng Paano, Mexico. paano ba na-discover yan? Di, kasi nga, di ba, nagpunta ako noon sa Nicaragua. On the way, dumaan ako sa Mexico. At Okay. doon ko na in love ako. Sobrang ganda ng mga mural nila at ang lalaki. Pero syempre, hindi ko naman kaya yon. Tsaka panahon ng COVID yan. So naisip ko, yun, yung talagang yung period na gustong-gusto kong maipinta ang puso, yung korason, Mhm. ganyan. Pero at the same time, hindi nawawala yung mga bulaklak ko, hindi nawawala yung ibon, ganyan-ganyan. Tapos, yun nga, may mga iba't ibang mga theme din yan. Hindi lang tungkol sa bulaklak, merong Del Mar, Corazon Del Mar, Mga, ganyan. ano tawag yan, mga Corals. corals, gano'n. Wala pa kami nga nun sa West Wala Philippine pa sa Sea. atin ito doon. No? Oo, pero naisip ko na ano talaga ako, na-attract talaga ako sa Mexican art. Ayan. Pero ikaw nagsabi, ikaw nag-introduce sa akin na there Oo. is a tawag ho nila ay Mexican heart paintings. Yes. May puso sa gitna, pero Oo. yung puso, hindi yung natural na puso. Hindi, iba-iba. Halo-halo, may Iba-iba. lips, may iba-iba pa. At nag-eksperimento na rin ho kami, no? Yung Corazon de Esperanza, kaya medyo may green hope, ganun. Oo. Yung Del Mar. Itong Delmar naman ay corals at ganon. Tapos yung huli, nilagyan na ni Girlie na living with empathy. Pinaghalo-halo na yan. Lahat na. Meron yung, papakita natin mamaya, pinanggalingang painting, may heart, tapos may yakan pattern pa yan, may corals rin. Lahat At yung kanyang, ibon. nako, ibong talagang flowery na kanya-kanya ho yan. Kung ako yan. Hindi ako talaga yan. Malayong malayo sa akin. Diyan talagang happy ako diyan. Ayan. Yun nga ho kasi ang talagang naibibigay ng pagpipinta. Hindi lang self-expression. Nabubuhay ka po sa imagination mo. Tapos nakikita mo yung coordination ng puso mo, ng mata mo, ng kamay mo. At sumusunod po yung pinta. No? Hindi rin po madaling gawin yan kasi lahat po yan sa canvas. At acrylic po yan. So,
Iba po yung paggamit ng acrylic kasi water-based yan. Pero makikita rin po ninyo yung structure ni Ed dyan. Talagang kontrolado niya yung brush niya. Mm. Pero happy-happy po ang lahat ng mga kaibigan ko. Sold out po yan. Naku. Kaya nga. Hindi, pero itong isa Ito sa huli, hindi natin, fit na kasi sabi ko, I would like to keep at least one of the yung painting. tawag nilang living With with empathy. empathy. Okay. Pati. Okay. Ngayon, ang susunod ay ito. Yan. Ito naman ay when she turned 75 Yes. last year. Yes. Sabi ni Girlie, Ano mo kaya ito? isusulat ko ang aking journey as a babaylan and yung aking spirituality, yung pagtatawid at iba pa. Yun ang kwento ho. Iba pang usapin yan. Pero ang slide ho ito, pinapakita natin yung kombinasyon ng art ko at art niya. No? So yung cover, yun hong babae sa gitna, original painting ko yan na akala namin na wala. Dinala pa yan ni Girlie sa Nairobi. At that time, ang slogan ay a woman's place is in is in the struggle. Tapos yan, may mga eyepiece, ganyan. Pero yon tapos isinanib natin yung kaliwa nitong living with empathy. At isinama naman sa kanan, yung nako, yan ang Yan aking peculiar kay Girlie na ah, the garden in flight. Yeah. No? May ibon na lumilipad, daladala, Sing the kartin. air. Yan. Oh. Paliwanag mo, paano naisip yan? Wala lang, kasi sabi ko nga, ikaw ang hilig mo gumawa ng mga ibong malaya. Pero, yun nga, pag tuntua ako, pag masaya-masaya ako at gumagawa ako ng mga bulaklak, nisip ko, dapat hindi lang yung bulaklak na nasa lupa. Dapat yung bulaklak ay sumasabog at lumilipad. Yung kanyang bango, yung kulay niya, ganyan. So, yun, tuntua ako. Siguro naka-anim ako na ganyan. Sold out lahat yan. Wala na nga ang natira sa akin pala, na-realize ko. Pinta ka uli ng bago. Titingnan ko pa rin. Nasa ano ako ngayon nasa ibang genre. Wala pa ho dito. Sa susunod ho na exhibit. Ganyan. Yun ang difference ho rin namin. May tendency ho, yung iba, alam na ako ang puminta. Oo. Pero pag makikita ho niya iba't ibang pininta ni Girlie, tatanong niyo, pareho bang tao ang puminta niyan? O iba-iba ang panahon ng kanyang pag-iisip? Sa ano po, sa pagpipinta, hindi lang po yung expression na nasa imahinasyon nyo. Pag minsan kasi ho, wala akong iniisip, basta't pag may nakita na akong kulay, hinahayaan ko po yung kulay na humubog sa aking gagawin. Tapos yun nga, kakausapin ko yung yung canvas o yung papel, tapos meditate ako, tapos yun na, pag hinawakan ko na yung tubig, bahala na ho yung kulay na lumangoy. Yun. Yun yung masusunod sa aking obra. Tsaka naalala ko, nung una kong nagka-interest si Girling magpinta, ay matalik mong kaibigan si Sandra Torrijos, na magaling na pintor at artist. Tapos sinabi sa'yo, wag ka muna mag-drawing. Hindi. Kulay ng kulay lang muna. Wag muna shapes, Yeah. colors. Nagpa-session kami ni Aida Santos kay Sandra Torrijos. Tapos sabi nga niya, basta ang mahalaga, yan, may papel ka, bahala ka dun sa mga gagawin mong kulay. Huwag ka muna mag-isip kung representative ba yan, realist ba yan, landscape ba yan. Basta mag-enjoy ka sa pagkukulay. Yun muna ang anuhin mo. Mag-focus ka. Kaya every other year, pag bumibisita siya, pinapakita ko sa kanya, Sandra, tingnan mo yung gawa ko. Oh, sabi niya, in fact, meron siyang mga nire-refer pa na mga noong unang panahon, yung mga ibang nagpinta na wala nga silang access sa paint, gumagawa sila ng kanilang paint, no? May binigay siya isang pangalan na hindi masyadong sikat, pero sabi niya, yung mga bulaklak mo,
parang gano'n din yung ginagawa niya. Talaga? Oo. I forgot it, I'll ask Sandra again. Pinadala niya yung pangalan at saka yung mga paintings nung anong yun eh, nung artist na yun. Sabi ko nga ano, parang ako nga ano, kaya lang, siyempre wala siyang access nun sa oil at saka sa acrylic. So, iba yung hue ng kanyang pinta. Parang Oh, na-remind rin ako, hindi ba yung na-meet natin? Ano ang pangalan niya? Yung oh. soil painting naman na iba't Oo. ibang kulay ng Si galing lang sa lupa. si Waway. Hindi, pati yung Iba pa anak yung ba niya yun? hindi, mga pamangkin niya ata Gal- na tinuruan niya Ang ganda po, ang yung ganda. soil painting na there are something like 23 hues of soil. Iba't ibang soil po. Iba't ibang kulay, hindi lang May yun. yellowish, may Pero puta, masasabi niya, ano. if you know all kinds of soil, you will know the colors that they can produce on canvas. Ganyan. Mm, Nasa libro ko po yan. mm. Pero kita ho ninyo, hindi Mm. saka sabi rin yata sa iyo ni Sandra na Mm. Girlie, wag mo masyadong paanuhin si Ed kasi na nabibigyan ng masyadong Structure. structure. Eh, Yeah. hindi ikaw yun eh. Oo Ano? nga. Yes. Good advice yun. Yan, diyan pumapasok yung aming 30-30 o yung Oo. 40 Mm. na wag muna lagi yung 40, magkaroon ka ng sarili mong 30. Sa akin nung case ho, wala, hindi ho naman ako trained as an artist, pero nung seminarista ako, I don't know kung ba't ako nagkahilig, eh, nate-train ako na naman German ang aming ano, ang aming teachers at culture ng Society of the Divine Word. Eh, nababasa ko rin, nakikita ko mga art books. Eh, that time may ano, dalawa yun eh, may kombinasyon ng parang ala cubist type na Yeah. strong lines or expressionist. Ibig sabihin, yung tindi ng emosyon, eh, nakukuha mo sa lines, ano, and very bold strokes, ano. Eh, that's the last thing on my mind na flowery, pa ganon, exuberant, kundi, parang ano, actually kahit nung ako nung nasa bilangguan at gumagawa ako sa canvas, gusto ko halos ano eh, parang ah, I-carve. i-carve yun. So, hindi Pag lamang, meron ka, wala ka dito na nilagay, yung merong mga buhangin pa, may texture pa, na ano, na very masculine. well, tama lang naman na masculine, feminine are two different Yeah. expressions of being human, pero merong shared. Pero ngayon, more complex na ngayon with gender identity and Yeah. sexual orientation. So, hindi ganun kasimple as male, Hindi female. nga. Hindi na binary. Yan ang tawag nga ng mga LGBT ay fluid na siya. Yan ang natutuhan natin sa kanila. Hindi lang binary. Yan. Ano pa Okay? bang gusto mong banggitin dito? Kasi Pa ba? palagay ko, babalik na tayo sa Kasi tema natin. na 7:43. O balik tayo sa ano eh. Balikan muna natin kaya yung, hindi naman, siguro stop muna natin para mag-discuss lang tayo. Kasi nga, winding up tayo eh. Ang sabi nga natin, take off lang po yung art at painting. Pero ang theme talaga natin is sa partnership sa buhay. Sabi nga natin sa simula, magulo, malabo, challenging, pero malaking bagay na may sense ka of security o certainty na yung kasama mo, kahawak kamay mo ay ano ka, Confident ka. confident kang hindi ka basta-basta Itatapon. itatapon dahil may difference of opinion. Mali rin naman ho mag-isip na kaya lamang kayo'y magkakasama habang buhay sa paglalakbay ay talagang perfectly aligned kayo. Hindi. Parehong vision, parehong mission, Hindi. parehong priorities, hindi talagang may reality ho na may yung kanila ating personal at individual preferences, priority, nandyan pa rin. Kasi produkto yan ng maraming bagay. Ang ating kasaysayan, background, ating circles. But naghahanap tayo lagi na mas palawakin at palalimin at patatagin
yung shared ano natin, Okay. shared values, shared priorities, and that applies also to art and taste. Pero for example, even in art, may ibang gustong-gusto mo, may ibang hindi ko masyadong gusto, no? Pero may Minsan ibang nga, pareho nating gusto. minsan tinatanong ko nga sa iyo, bakit hindi ka bumibili ng any art na napapa-exhibit? Halimbawa, pag bumibisita tayo sa mga Gallery. gallery, you never wanted to buy any. Why? Ewan ko. Siguro may sense akong gusto kong guma at saka normally pinamimigay ko lang, no? Hindi naman sa na I appreciate pag ako'y binibigyan. Pero yung ako'y bibili, ewan ko, bakit hindi ko na ikaw, kung ikaw ay may pera, bibili ka ba? Hindi rin. Minsan bumili ako ng Yung kay yung ano, kay Brenda Pajardo kasi gusto ko yung tarot card niya. At at that time nakatira na tayo nun sa Europe. hmm, Sinamahan ako ni Fe. Ganon. Tapos sabi niya, "Girlie, punta tayo sa Cultural Center kasi may exhibit si Brenda hmm, Fajardo." Ganyan. Tapos sabi ko, "Ha? Sige, punta tayo." At that time, mga ano ata yun eh, 89 hmm, or something. Affordable pa yung mga paintings ni Brenda sa paper, hindi in canvas. So sabi niya, "Girlie, bili mo yung isang tarot card diyan." hmm. Ganyan. Tapos nung tinanong namin, ba affordable? So yun, that was the first and only painting I bought. Kasi at the time, affordable siya. Pero yung ibang paintings na naka-exhibit nun sa Cultural Center later on, di na namin kayang bilhin yon kasi hindi naman ganun kami ka. Ako naman si Mm. Elmer ba yun? Garibay. Oh, binigyan ka. Binigyan ho niya ako ng gandang painting niya. Si Si Cristo, Cristo ay nakikipag-inom lang. ng beer sa mga iba. Early work niya and I Oo. siguro baka part na yun ng insurance natin baka mabenta sa iba. So ang Oo. tanong ngayon Yeah. paano ang hatian nun kung sakali man. Sasabihin ni Ayan, akin na yan. Ganyan. Tapos si ano rin, Si Egay si Egay Fernandez, Fernandez, binigyan binigyan din ho kami ng tayo. parang payaso. Oo. Nung kami magkasama ni Egay Fernandez sa Sa Europe, Europe. nakita ko yung ibang Oo. mga paintings niya ron, magaganda. Kasi social realist po siya. May influence rin siya sa akin in terms yung naglalagay ng frame within the frame. Yeah. At nung ako nasa Europe, nag-paint din ho ka na iba na iniwan ko ron sa Na ayaw Solidarity. na isulit. Okay lang naman sa akin, bigay ko sa kanila yun, no? Hindi. Hindi, ang, Bawat opisina noon ng mga migrant workers, merong painting si Ed eh, ganyan. Tsaka iba pang mga kaibigan namin sa mga bahay nila, ganyan. Minsan nga tinanong ko, at nung bumisita kami, pinakita nila na nasa front nila ng piano, tapos ayun nga, ah, pinta nga ni Ed, ganyan. Anyway, ang mga pinta namin po ay hindi nga namin pinagbibili. In fact, 'pag minsan merong magpapapinta sa akin kasi sasabihin gift nila, napakamura ko po. Hindi ho lumalampas ng 5,000 yung mga paintings namin. Pero yun naman ho yung kaligayahan namin, eh, na na-appreciate nila ang aming mga paintings. At kami naman, nag-enjoy naman na kaming gawin yun. Pero siguro sa mga susunod na henerasyon, tandaan lang ninyo, yung pagpipinta ay hindi hobby. It is actually part na ng aming buhay. Expression ng aming paniniwala, expression ng aming napapahalagahan, at doon namin na ipapakita ang aming buhay. Yun. So, hindi po siya hobby. Kasi baka akala ng iba, oh, papinta-pinta lang sila. Wala. Talagang burgis na burgis sila. Ganyan. Hindi po. Ganyan. pero maliban ho dyan, balik tayo sa ating tradisyon naman na paborito nating popular education at lifelong learning. Sa theory ho ng multiple intelligences ni Howard Gardner na influensyado rin ho kami.
ang tendency ng edukasyon, learning, pagtuturo is very strongly, sabi nga niya, either linguistic, verbal, no, words, no, or logico-mathematical. Mathematical. Pero sabi nga lang, mahalaga rin yung visual intelligence, no? In fact, I remember, seminarista po ako yun na may nabasa akong, it was a film review na at the end of it, my quotation which I could never forget because hanggang na sinabing, you must confront vague ideas with clear images. Okay. Ibig sabihin kung minsan, pag hindi mo ma-visualize, no, it remains abstract, no? At totoo naman, maraming debate, pero mahalaga yung the visual. And the visual does not mean only painting and color. It could be sculpture, it could be dance, it could be... So, ang whole point is to communicate, magko-communicate ka sa lahat ng senses ng tao, ano? Para sa ganun, mas magagap niya, maarok niya, at maunawaan niya ang gusto mong ipaabot sa kanila. Well, in our case, mukhang visual ang ating main. Although ako, mahilig ako sa music at dati maawit ako tumutugtog pero hindi na ngayon. Si Girlie naman ho, ang dream talaga niyang frustration ay gusto sana niyang maging singer kaya ini-expect na lang niya at naniniwala na siya sa reincarnation para pag siya na-reincarnate, she will be a diva singer. Ano? Pwede rin. Kung magiging singer ka, tulad ng kaninong style sa ngayon. Marami akong gusto pero siyempre si Aretha Franklin. Yan. Naku po. Sabi, ambisyosa mo naman. Uh, Pwede na rin si Nina Simone. naku, mga talaga. May pagka, ano ho ako sa jazz, at Mm. saka yung American black music. Iba po yung ano nila yung dating nila sa akin, ganyan. Hindi pa ho ako nahuhumaling sa BTS o sa mga Korean kasi ibang-iba na po talaga yung kanilang musical talent, ganyan. Babalik ho muli tayo sa ating senior para lamang i-recap. Malapit na ho tayo magtapos. Kasi nga, ang punto namin ay using painting as the... Uy, nagkamali na naman ako. Sorry ha. Sorry, painting. The painting as the... Glue as the structure, as Oo. the spine of this talk. Yung saan ang unity at saan yung kanya-kanya. Balik tayo doon sa binanggit natin na whether sa pera o sa pagpipinta, ganun rin sa pangarap, sa paniniwala, sa pagtatanong at paglalakbay. Magandang magkasama, magandang mapalalim, mapatibay, patatagin, at palawakin pa. Pero hindi mawawala na meron pa ring individual, Yes. kanyang choice, kanyang taste, kanyang preference, no? And that is part of what makes a partnership grow. Yeah. Kasi boring naman kung everything is agree tayo sa lahat ng bagay Yeah, at alam natin ay puro senior lang natin. So walang idadagdag. Oo. Basta ang mahalaga doon, pareho namin kilala ang sarili namin. Pareho kaming nagiging more of us and more I and together. Parang gano'n. Pero hindi po namin, ina-absorb ang isa't isa. Meron pa rin kaming some form of autonomy or whatever you can call it. We are two individuals who share many things. Kita nyo dito sa Venn diagram. Pero we also keep growing at our own pace and we share that growth in many forms. Yun po at least siguro ang description or abstract or summing up of our relationship. Bakit tumatagal ng 40 years? More than 40. More than 40 na. Lalo na ho sa mga kababaihan, napakahalaga po na may distinct
Mm. shadow ka or may distinct imprint or may distinct personality na hindi pwedeng i-shadow or i-overshadow or Emerge. i-emerge. Oo. Ganyan. So anyway, quickly reviewing what we discussed, no? Para lang you can still remember what what we discussed. O yan, nagsimula sa bilangguan, na masyado pang very political ang art ko, which remains valid. Still, Favorite team ng ano, pero sabi nga natin na in addition to critical thinking, we want appreciative inquiry and maging masaya ka, you see what is positive in life. Although, siyempre, alam naman natin kung minsan may test. At yung nakita natin how nag-develop itong art ni Girly. Pero iulitin ko, yung kanya is more free, Leo. In one sense, ano, constructive, freer ka. Pero, spontaneous, mm, ebullient. pero discipline has its own freedom. I know, Okay, I okay, know, okay, I know. okay. Tapos, pero mahalaga, we really share this, so yung Yes, yung corazon. the corazon paintings in the Mexican tradition. Wala actually gumagawa yan sa Pilipinas. Ano? As far as we know, or Dapat siguro we gawin. haven't been exposed to other people who Gawin do natin it. ulit talaga, siguro, por bara. Pero wag Isip namang, ko nga dream na magkasama tayo bumisita sa Mexico. oo nga, sige po. Kasi hindi pa nakakarating ng Mexico si Ed. Samantalang siya'y nakapunta na. Oo, no? nakita ko na sina Diego Rivera, sina Frida Kahlo, ganyan-ganyan. Pero I would like to return and visit Mexico. Sige. Habang kaya pa namin na maglakad at saka ano. At habang may pera pa tayong pwede, yan ang joint, hindi yung pera mo, pera ko, kundi joint. Sige, Yes. pag-ipunan natin. Okay. Baka naman mag-isip dyan na i-donate ang aming Mexican trip. Tapos, ito nga, pinagsama natin sa cover po ng libro ni Girly, na sa loob po niya, nagkaroon pa rin ako ng black and white sketches. Pero mahalaga yung origin, pinagsanib, kitang huli nyo, merong heart, merong galing doon sa Living with Empathy, yung, ano yun, The Garden in Flight. Dapat nga, gawin mo uli yan, Girly. Sige. O konti na, Ay, wala oo na nga. tayong ganyan. Wala na. I will make time for it. Makalampas lang ako muna dun sa aking bagong Bagong art. art. So, in the last Yes. 3 minutes po, Thank you. thank you very much for listening to us, and I hope you enjoyed a different kind of senior city. May kwento pa rin tungkol sa aming politika, the causes we are involved in. Bukas nga pala ho, may White Ribbon March na naman against corruption, no? And hopefully, by the way ho, by July 12, 10th anniversary po ng ating victory ng arbitral award na the West Philippine Sea, ay atin ito. Anong magiging form ng remembering it? May may mga forums usual, pero ang isa nga naming naisip, kita mga visual, natutuwa po kami na hindi sana matapos on time, na si Mayor Joy Belmonte po nung pinuntahan namin, nag-agree po siya na mag-set aside ng isang maliit na parte lang na sa Quezon Memorial Circle, kasi may group of artists, so especially one na gagawa ho ng sculpture ng mangingisda na hawak ang kanyang sagwan at hawak ang bandila at nakatuntong sa bangka at may waves, parang nakatayong naninindigan at nagsasabing, ang West Philippine Sea atin ito. Okay. Yan ho ay sa July And on 12. that note, Hindi pa tapos, ikaw 2 naman more minutes. Your last word, Girly. The final word of a woman in love. Ayan. Okay. Basta importante ho na you remember everything that you stand for, and you also remember all those who had been with you in the whole struggle. In fact, mag-dedicate ho kami sa mga susunod na kwentuhan na how do we remember our companions in the movement, our companions who
were there during the most difficult part of our nation building. Yun po ang mga susunod po na mga tema at kung nais po ninyo na magtanong pa tungkol sa maraming bagay, paki-text lang po sa Facebook at sa PRRM website, sa INET at saka sa Senior City. Yan. And we will respond. At ito po ay nasa YouTube tonight. So dito po nagtatapos ang ating weekly Senior City Kwentuhan, episode 15, ngayong June 27, 2026. Muli maraming salamat sa Inet Philippines Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel at Philippine Rural Reconstruction Movement, and special thanks sa aming very patient at Yes. teke support si JM. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat and please enjoy the rest of your weekend. Bye-bye. Maraming